Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. At only yung medyo mabibigat, Cebu, medyo lawag siguro. Para, sabihin ko kay Marcos, punta ako doon, mag-rally kami sa inyo. Yung mabibigat, sa Buanga siguro, gano'n. Nandoon ako, pero hindi lahat kasi una-una, sa totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi na rin. Alam mo yung eroplano, hindi ba niyo ako, piloto ako when I was young. Naglilipad ako ng eroplano. Pero ngayong matanda na ako, paski yung may pressure, hindi man ninyo halata yung pagbaba mo sa eroplano, medyo matamlay ka talaga. Ganun, hindi ko na kaya. Pero sa mga big rallies, I will be there to bigay natin kay Junian. Ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Magkaraban tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong, hindi natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon. Baka kukunti lang. Kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon, sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket, ito si Jun Ibasco. Ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Alam mo, wala tayo talagang pera. Last minute, ambag-ambag lang kami. Ano ba sa Tagalog yan? Contribute na ko niya. Si Robin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, palagay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino
mas bababa ngayon noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order, kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo, kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, Bongbong Marcos tila nagpasaring sa kampo ng mga Duterte sa isang kick-off na ginawa sa Ilocos Norte upang ipakilala ang mga senador na kanyang iniendorso. Ngunit hindi nakaligtas si Pangulong Marcos sa pambabatikos ni Kaado Paglinawan. Nasabihin nito sa interview niya sa SMNI na tila wala na daw siyang institutional memory. At ang pamilya Marcos raw ay nasa state of panic na
at ito raw ay mga desperado na. Ngunit ano nga ba ang institutional memory na sinasabi ni Kaado? Ang institutional memory ay tumutukoy sa naipon at naipasa-pasang kaalaman, karanasan at patakaran at kasanayan ng isang organisasyon o institusyon sa paglipas ng panahon. Mahalaga ito upang mapanatili ang continuity at maiwasan ang pag-uulit ng mga pagkakamali mula sa nakaraan. Kayo mga kababayan, ano ang opinyon ninyo sa napanood ninyong video? I-comment nyo sa baba at sa lahat ng mga gustong makapanood ng buong interview ni Kaado ay panoorin po ninyo sa Facebook page ang SMNI. Muli maraming salamat at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating update. Maraming salamat!